Magandang hapon po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa namang edisyon ng Usapang Pulitika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po at mukhang ngayong hapon tayo live. So, hapon sa Pilipinas pero sa ibang bansa hindi ko alam kung anong oras sa inyo diyan. Depende sa mga nanonood sa atin sa Middle East, sa North America, sa Australia, sa New Zealand. Alam ko may mga nanonood sa atin sa ngayon. Maraming salamat at hindi pa rin kayo bumibitaw sa usapang pulitika. Bagamat napapansin natin na kapag tungkol sa mga politika talagang mga kontrobersiya ay mas maraming interesado. Sigurado naman ang pag-uusapan natin ngayong araw na 'to makaka-attract ng mga atensyon. Sapagkat pag-uusapan natin si Vice President Sara Duterte, si Alice Go at ang mga pagdinig sa Senado at sa mababang kapulungan sa Kongreso. Ito yung buod ng mga tinalakay ko sa ah, punto de vista ng isang linggo. So, bago natin talakayin yung alam ko ng inaabangan niyo tungkol sa anong komentaryo ko tungkol sa naging hearing sa House of Representatives, na naging makulay, na kung saan ay nagkaroon pa nga ng mga bagong meme ngayon. Unahin muna natin yung tungkol kay Alice Go. Kasi, si Alice Go ay alam naman natin sa kasalukuyan ay wala sa Pilipinas, siya po ay nakatakas. Tumakas siya dahil siya ay maaaring tinulungan ng ibang tao. Ang sabi ng kanyang kapatid na si Sheila Goo na nahuli sa Indonesia at ngayon ay nakabalik na sa Pilipinas, sila ay sumakay sa bangka, na hindi niya matandaan kung saan ang galing. Kaya maraming nagdududa kung totoo ba talaga sa bangka sumakay si Alice Go o, ah, sa ibang maaaring kung bangka baka naman sa ibang lugar, subalit sila muna ay naglayag ng pamamagitan ng eroplano. Dahil masyadong malayo ang Malaysia na sinasabi nilang dinaungan nila. Kung sa Zambales sila manggagaling o sa Pangasinan, parang napakadaming dadaanan mo doon ng mga coast guard at kung ano pa. At, nung mga panahong iyon ay alam naman natin na may southwest monsoon. So, medyo hindi ho gano'n banayad ang dagat nung panahong iyon. Napakaalon. So, hindi natin alam kung talagang totoo nga talagang bangka ang sinakyan na maliit pa nga na bangka. So, maraming nagdududa na talagang hindi naman talaga sila sa bangka sumakay. Gano'n pa man, malalaman natin 'yan kapag, nakuha na natin ang mga data sa facts kapag nag-imbestiga na. Pero ang malinaw dito ay si Alus Goy na sa Indonesia at may mga tao na nagsasabing, i-cancel na lang kasi ang passport niyan. Kanselan na natin ang passport niyan sabi ni Senator Risa Hontiveros at tumaliman naman yata si Executive Secretary Lucas Bersamin at nagpalabas ng kautusan ang Malacanang na kansilahin na nga ng DFA at ng DOJ ang passport ni, Alice Go. Natalakay ko na 'to nung Biyernes, so eto hindi na bago, uulitin ko yung paliwanag ko dito kung bakit hindi gano'n kadali. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo nga nung Friday, si Alice Go kailangan natin siya dito sa Pilipinas para harapin yung mga kaso niya at ang mga kaso niya hindi lamang sa Pogo, kundi doon sa kaso niya sa pagpeke di umano ng kanyang mga papeles para maging Filipino citizen siya kunyari at siya ay makatakbo sa eleksyon. So itong mga imbestigasyon na 'to hindi na patungkol kay Alice Go kundi tungkol sa mas malalim pa at mas malawak pang network ng korapsyon sa ating bansa. Sapagkat hindi naman magkakaroon ng papeles si Alice Go kung walang nagpabaya o walang nakipagsapakatan na opisyal. Itong pagkakaroon ng pogo, hindi naman magkakaroon ng pogo kung walang mga opisyal din na nakipagtulungan o nakinabang sa mga pogong ito. So, hindi lamang si Alice Go ang kailangang imbestigahan sapagkat yung data na yung information na ibibigay niya sa atin ay mahalaga para malinis natin ang ating gobyerno. Ngayon, kung kakansilahin natin ang passport ni Alice Go, 'di ba sabi ko sa inyo, parang inalisan mo na siya ng ano, ng karapatan na magbiyahe dahil wala siyang passport. Alam niyo kapag ikaw ay Filipino citizen at nasa ibang bansa ka, nawalan ka ng passport, ang una mong gagawin siyempre pupunta ka sa pinakamalapit na konsulado or
or, embassy para magpagawa ng travel papers. Nung ako'y nagdala ng mga estudyante noon sa Cambodia, yung isang estudyante ko na nakaw yung kanyang wallet at nandiyo yung passport niya. So, you had to bring her to the consulate so that, travel papers can be issued. However, you have to travel as soon as possible back to the Philippines. Pero kailangan magpakita ka ng katibayan na ikaw ay Filipino citizen. Ngayon, si Alice Go, kung kakanselan natin ang passport niya, papaano siya pababalikin sa Pilipinas, 'di ba? Kailangan niyang kumuha ng travel papers, pero 'pag kukuha siya ng travel papers para bigyan natin siya ng travel paper, kailangan natin siyang kilalanin na Pilipino siya, kasi ang binibigyan lang naman natin ng travel paper ay Pilipino. So ngayon magkakaroon ng komplikasyon sapagkat isa sa mga hinaharap niyang kaso sa Pilipinas ay siya'y hindi citizen, niloko niya ang kanyang pineke niya ang papeles niya, 'yan ang sinasabi ng Senado, hindi ba? So kapag binigyan mo siya ng travel papers, para mo na rin siyang na-recognize na Filipino citizen siya, 'di ba? So ganyan din kapag i-extradite natin siya, you can only extradite a national. Ang puwede lang extradite ng Indonesia sa atin ay ang Filipino citizen, ang ibang citizen hindi. So again, if you extradite Alice Go, even with or without a passport, ah, para mo na rin inamin na Pilipino siya. So mawawalan tayo ng isang leg sa mga kaso niya. So mawawala na yung misrepresentation, mawawala na yung panloloko niya sa kanyang mga papeles bilang Filipino citizen. Ang matitira na lang yung pogo. Ganun pa man, talagang gano'n. So, inulit ko lang yung paliwanag ko last Friday dun sa mga hindi nakapanood. Ngayon, ito nung Lunes kasi ang tinalakay ko sa punto de vista. Nung Martes, ang tinalakay ko sa punto de vista yung issue ng rule of law. Kasi ito'y kaakibat din at kaugnay pa rin nung mga pagtatago ng ating mga katulad ni Apollo Kibuloy, 'di ba, hindi sumusuko, parang parang sinasabi pa ngayon ng kanyang mga kampi, lalo na yung dating Pangulong Duterte na parang meron pang abuso sa kapangyarihang ginagawa, na parang, may bina-violate na rights. Ang tinatanong ko, anong rights ang violate? Sa totoo lang, ang lumalabag na sa batas, a fugitive from the law is basically Apollo Kibuloy. In fact, yung mga tagapanalig niya na pumipigil sa pag-aresta sa kanya, in fact, could even be accused of obstruction of justice. Alam niyo po, si Apollo Kibuloy, hindi lamang siya sinampa ng kaso. Siya po ay nag-undergo ng imbestigasyon ng piskalya at napatunayan na meron siyang mga dapat pananagutan. Okay? So, ganyan naman po tayo 'pag merong magko-complain sa'yo, dadaanin ka sa piskalya at yung piskalya mag-iimbestiga kung may probable cause at napatunayan na may probable cause siya. Ngayon sa Amerika, similar din ang mga kasong isinampa kay Alice kay Apollo Kibuloy. Meron siyang kaso ng sex trafficking, ng trafficking of children, et cetera, allegedly. At doon meron na nga rin siyang probable cause. Hinahanap na siya, tinutugis na siya ng awtoridad ng Amerika, nag-issue na ng arrest warrant sa kanya ang isang korte sa California. So, hindi naman ito katang-isip lang. So, sa madaling salita, si Apollo Kibuloy already has a case and he already has an arrest warrant issued by the court. That is the law. So, if I were Apollo Kibuloy, I would rather go and surrender or voluntarily present himself to any, office, to the police or to the Department of Justice. So that madepensa niya na ang sarili niya kasi may presumption of innocence naman tayo bagamat may probable cause hindi pa naman siya convicted, 'di ba? Mayroon lang pagdududa na puwedeng ginagawa niya yung kanyang mga alleged na krimen. Napakaraming pera naman ni Pastor Kibuloy. Puwede siyang magbayad ng pinakamagaling na abogado sa buong bansa para siya ay ipagtanggol, mag-present siya ng evidence. So kung talagang totoo yung mga sinasabi niyang wala siyang kasalanan, anong kinatatakot niya? You know? Meron pa na tayong mga korte at itong mga tagasunod niya, dapat yun ang intindihin, 'di ba pinaglalaban niyo ang di umano'y anak ng Diyos, 'di ba?
Eh, kung si Jesucristo nga nung ina-arrest ng mga ano, ng mga sundalo Romano, 'di ba, pinagtatanggol siya ng kaniyang mga disipulo, eh, siya mismo nagsabi, "Tigilan niyo 'yan, susuko ako ng kusa." Bakit gano'n, 'di ba? Ta's ngayon sasabihin ng dating Pangulong Duterte na, "This is really the dark period in our history." Para bang nalimutan yata ni Pangulong Duterte nung panahon niya, maraming mga taong namatay ni walang arrest warrant, na mga ang karapatan ay na na ano, nalabag ng hindi man lamang nakatikim ng preliminary investigation, 'di ba? At ang marami pa nga'y namatay, libo-libo. So, anong pinagsasabi ngayon ni dating Pangulong Duterte na merong violation ng rights nung panahon niya, hindi niya naisip 'yan? Ngayong si Pastor Kibuloy na kaibigan nila, isang taong may pribilehyo at mayaman, na ang sinabi niya sa sarili niya siya daw ay appointed son of God, ay ganyan na, hindi na na parang parang meron ng rights na violated pero 'pag ikaw ay simpleng, ah, Kian de los Santos o kaya ay sino pa bang mga namatay nung mga panahon na yun, parang okey lang na labagan ang karapatan mo? At ito ng mga diehard Duterte supporters, di ko maintindihan kung anong pinakain sa mga 'to, 'di ba? Na parang hindi nakikita yung point na yun. Nung si Pangulong Duterte presidente, hindi ba ang daming mga inilathala ng mga pangalan ng mga kriminal kahit nga si Leni Robredo isinangkot sa krimen, 'di ba? 'Di ba? Anong mga rights ang pinagsasabi? So, we have to be governed by the rule of law. Kaya ang payo ko na lang kay Pastor Kibuloy, harapin mo na ang mga kaso mo, pastor. Kung talagang ikaw ay banal at anak ng Diyos, poprotektahan ka ng Diyos, hindi ba? Gano'n lang 'yun. At may pera ka naman, puwede ka namang makabayad ng napakagaling na abogado para idepensa ka. Hindi ka pa naman convicted, hindi ka pa naman guilty. But the more you the more you flee the long arms of justice, the more na nape-presume ng tao may kasalanan ka. O hindi ba? Lahat tayo. Kaya nga dito dito nagagalit ang tao tungkol sa pagkapantay-pantay, balik tayo kay Alice Go, 'di ba? Napakadaling makalusot sa immigration o kung sino man sa BID o kung kaya man na tayo hirap na hirap minsan lalo yung mga ordinaryong manggagawang OFW hahanapan ng kung ano-ano, may return ticket ba 'yan o kaya meron na ba yang contract of work, hahanapan ka pa ng ano, ng pati 'di ba there was a time na pati pati anong tawag doon, pati yung yearbook hahanapan ka para patunayan mo na may kaya ka o kaya hindi ka nagpepeke ng iyong identity. Pero itong mga 'to na mga kapangyarihan, may impluwensiya, eh, nalusutan ang mga awtoridad. Sabi ko nga napakadali kasing magkaroon ng kakutsaba ang mga ito kasi alam mo yung Pogo, itong si Alice Go hindi ito ordinaryong karakter. Marami itong 'pag ito'y nagsalita maaaring maraming mga mabunyag na mga sikreto. Mga pulitiko at mga negosyante o mga tanyag na tao na maaaring madamay. So, I wouldn't be surprised if some people who are powerful are helping her. Itong si Pastor Kibuloy, lumalabas ngayon na, you know, may mga network ng tunnel sa ilalim ng kanyang building, yung kanyang ah, complex, yung Kingdom of Jesus Christ complex sa Davao, malapit sa airport. Dapat mong tanungin sa sarili mo, hindi ba 'to naman lamang na napansin ng mga awtoridad na nagagawa siya ng gano'ng tunnel? Kailangan mo ng building permit doon, kung bahay lang naman ang pinatayo mo tapos gagawa ka ng network of tunnels. Ang alam ko kailan mo pa rin humingi ng permisyo sa city engineer, 'di ba? So, anyway, pasakali lang po 'yan. Ang main event po natin ngayon ang nangyari nung hearing sa House of Representatives.
na kung saan ay si Vice President Duterte. Kasi balikan natin 'di ba nung isang linggo nagkaroon na sila ng pagtatalo sa Senado tungkol doon sa inuurira at binubusisi ni Senator Hontiveros ang kanyang 10 million na ni-request niya para sa kanyang librong Isang Kaibigan. Medyo contemptuous na yung attitude ni Sara Duterte noon. Kasi tinatanong lang naman siya na, "Ano ba yung libro mo? Ilan bang kopya ang gagawin niyan?" Eh, iba na yung mga sinasabi niya, politicization of the budget process na, sinumbatan niya na si Hontiveros, si Risa na tinulungan di umano yung pamilya niya lalo ni Sara, si Risa noong 2016 at nanalo pero ngayon ay para bagang bumaligtad. So, parang iisipin mo sa sarili mo gano'n pala ang pulitika ng mga Duterte, na kapag tumulong sila kahit mali na, eh, dapat i-tolerate mo, gano'n ba 'yun? Na parang, "If I help you, you do not question me." Aba'y nakakatakot ganiyang ugali, hindi ba? So, anyway, at 'yan magagalit at magagaganyanan na naman ang mga DDS dito sa ano, kaya siguro umuunti ng mga viewers ko kasi ang mga DDS, eh, hate na hate na sa'kin, "Di go, wala akong problema, layas kayo, ayokong kung ayaw niyong makinig sa akin." At yung mga pino-post yung mga ano, "Mag-ingat kayo diyan." Kasi hindi ko 'yan pinapatulan, pero 'pag 'pag medyo libelous na sinasabi niyo sa comment niyo sa akin, ah, baka naman Bekenemen, 'di ba? At kung nagbabanta kayo sa buhay ko, lalong matindi 'yun, 'di ba? So, yung mga medyo bumabalik na naman sa dating mga ugali na hindi lang nagto-troll, nagte-threaten pa dahil binabanatan ko ang mga iniidolo nilang politiko, mag-iingat din po kayo. Krimen po 'yang ginagawa ninyo. Anyway, so abay hindi magandang ugali 'yan, 'no ba ano bang pinalabas ni Sara Duterte, "Itinulungan kita tapos ganyan ka, anong klaseng tao ka?" Teka muna, government official kayo, kung tinulungan mo, okey fine, pero 'pag gumagawa ka ng mali, abay kailangang sitahin, kaya hindi naman sinisita yung pagkakamali mo, tinatanong lang kung tungkol saan yung libro mo at ilang 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 kopya, 'di ba? Parang ano yun? So doon pa lang meron palaban na ang lola mo. Abay akala ko, eh, ano lang yun lang yun pala pasakalye pa lang yun, 'di ba, sa matinding pag-iinit ng ulo ni Sara Duterte, ni Inday, nung sa House na. Kasi nung tinidinig na ang sa budget at ang nagpe-preside ay si Representative Stella Kimbo ng Marikina, aba talagang palaban ng lola mo matapos niyang i-present ang budget ng OBP, bigla na siya nagsabi na, "I forgo any ask the questions et cetera," hindi na niya sasagutin ang mga tanong. Na parang iisipin mo, may karapatan ba siyang hindi sumagot ng mga tanong? Hindi naman yun perang hinihingi lang niya na puwedeng ibigay ng Kongreso sa kanya, pera ng bayan yun at merong karapatan ang mga senador at ang kongresista magtanong dahil trabaho po nila yan, checks and balances po tawag diyan. Meron tayong tatlong branch ng government, executive, legislative at judiciary. Ang judiciary yan po yung mga hukuman, Supreme Court, yan ang nag-i-interpret ng batas. Ang executive sila po nag-implement ng batas. Ang legislature composed ng Senate at ng House, sila po ang merong kapangyarihan ng purse. They have the power of the purse. They are the ones that allocate money. Sapagkat ang General Appropriations Act po natin, batas po yan. So therefore, bilang mga kinatawan ng bayan, meron po silang responsibilidad. Duty po nila ang magtanong. Ang si Vice President Duterte ay duty din niya, obligasyon niyang sagutin ang mga tanong sapagkat yang mga tanong na yan indirectly, mga tanong yan mula sa bayan. Sasabihin ng mga taga-DDS, "Hindi ganyan ang mga tanong namin, mga taga Davao kami." O fine, pero hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas ay DDS. Hindi lahat ng mga tao sa Pilipinas ay bulag na tagapanalig ni Sara Duterte. Hindi lahat mga taga Davao at hindi lahat ng mga taga Davao ay kapanalig ni Duterte, hindi ba? So, sa inyo okey lang na hindi tanungin, pero ako, marami ang nag-iisa nagtatanong kasi pera natin 'yan. Galing sa mga bulsa natin yang buwis na 'yan. 2 billion ang hinihingi niya, tapos hindi niya sasagutin. So, dun na lamang may contempt na doon, eh.
Yung the contempt is there na para bagang parang ako nanonood ako sabi ko paulit-ulit, abais kung ako yun, O siya dahil yaman din lamang na hindi mo sinasagot ang mga tanong namin, wala, disapprove ang budget proposal mo. Humingi ka ng pera, nagtatanong kami, hindi mo maipaliwanag at hindi lang hindi mo maipaliwanag, ayaw mong ipaliwanag, so fine, we're not going to give you money. Masyado bang spoiled na para bang bigyan mo akong pera, parang puwede ba yun sa anak? Sabi ko, "Papa, bigyan mo ako ng 1,000, saan mo gagamitin?" Basta ayoko sumagot." Bibigyan mo bang anak mo ng gano'n? Aber nga kayong mga DDS na nanggagalaiti yun sa akin, nagagalit, 'di ba? Kayo kaya, ang inyong mga anak, lumapit sa inyo, "Tay, Nay, pahingi po ng 1,000." Tapos tanungin mo, "Teka saan mo gagamitin? Anong pagkakagastusan mo?" I refuse to answer. Aber nga, sige nga, bibigyan mo ng pera, 'di ba? Kaya nga yun ang punto, pag-isipan natin kung tama bang ginawa ng ta's may kakarinig ka ng mga DDS ang galing-galing niya, inupakan niya mga kongresista. Kayo kasi ang ipinaiiral niyo mga DDS gusto niyo lang yung galit, hindi niyo iniisip ano yung tama, 'di ba? Ang tama yun, eh. Gusto nila makaganti, gusto nilang makaangas, 'di ba? Fine, palakpakin ng palakpak, galing-galing ng Inday, 'di ba? Kaya niyang harapin ang mga congressman, mga senador, 'di ba? But at the end of the day, it is a violation of the fundamental obligation of an official to be accountable to the people. There is always a checks and balance. Sumasagot naman siya, actually, pero ang sagot niya sala sa tanong. Sinagot niya, sinita niya si Franz Castro na may kaso, 'di ba? Inupakan niya si Raul Manuel. Gusto niya tanggalin sa hindi siya nag-request naman na palitan ng chair na si Stella Kimbo. Yun ang mga sagot niya, sabi nga niya, she may not, natawa ko sa she may not, ah, ayaw ayaw siguro ng tanong ng sagot ko, pero sinasagot ko, pero paano niya sinasagot? Paalang? Pabalang? Tama ba yun? At ang nakakatawa nito, it was so ridiculous because some questions were really fair. No, it's not just some, all questions actually were fair. Nagagalit ang marami, bakit daw kasi binabalik sa confidential fund? Ano bang problema sa confidential fund, tapos na daw 'yan. Excuse me, ang budget po na General Appropriations Act, tinitingnan din 'yan hindi lamang yung hiningi mong pera, kundi yung record mo. Parang ganito po 'yan, kung may anak ka, humingi ng 1,000 sa'yo, ta's alam mo nung isang taon o nung isang taon pa, yan ay humingi tapos hindi naman winaldas lang, babalikan mo 'yan, "Teka muna, ikaw ay nanghihingi, samantalang nung 2 years ago, humingi ka ng 10,000 di namin alam kung saan mo ginamit." 'Di ba? Hmm. Ano pa kaya kung biglang nalaman mo na yun palang 10,000 yun mali yung pagkakagastos? Hindi mo ba uuriratin man lang ang anak mo? Huwag mong kalimutan mong ibinoto mo si Sara Duterte o si Digong Duterte. Yun lang sa'yo, sa bahay mo. Hindi mo ba uuriratin ang anak mo na humingi ka na sa 1,000 ngayon, pero nung 2 taon ago, humingi ka ng 10,000 tapos yun pala ay gagastusin mo lang kung saan-saan, 'di ba? Babalik mo 'yan, ganyan din po ang budget. At lalong-lalo na noong 2022, yung 125 million na confidential fund ni Vice President Duterte, hiningi niya. Now, lumalabas na yun pala ay hindi tama ang pagkakagastos. Kasi noong 2022 'di ba nagastos na yun, nung 2023 budget, nung nagde-deliberate para sa 2024 budget nung 2023, napag-usapan yun at nakita nga na may mali, so ang ginawa ng Congress tinanggalan siya ng confidential fund nung 2024. Pero nung 2023 meron siyang confidential funds pa rin, pero inalis na yun nung 2024. Pero
Naghingi ang Kongreso noon ng ka-findings mula sa COA, pinapa pa nga yung report ng COA kaya natuklasan nila nitong kumakailan lamang bago mag-deliberation ng budget na nagkaroon pala ng notice of disallowance nung 2022. So, siyempre bilang nagba-budget ka, gusto mong tanungin. Ngayon ito naman si Gloria Macapagal-Arroyo, halata mo namang kinakampihan si Sara, sabi niya, "Hindi na dapat pinag-uusapan 'yan. Yan ay oversight function, dapat ay wala sa budget 'yan, Madam dating presidente at dating speaker." Ako po ay political scientist, hindi ako lawyer, pero alam ko ang mali po kayo sa totoo lang. Wag naman sanang dahil sa pagtatanggol niyo kay Vice President, pinipilit niyong maging tama ang mali. Ang budget process po ay bahagi po yun ng oversight function. Kasi ano bang oversight function ng Congress? Yung ikaw ay mag-aano, sinisita mo kung paano ginastos ang pera. Sapagkat yung batas, yung General Appropriations Act, yung budget, batas yan. Sinisita mo kung paano in-implement ang law. At ang law, ang budget ay law yan. So paano in-implement, paano mo ginastos yung pera. Parte po yan, yung tinatawag na oversight. So kung hindi naman pwedeng sabihin nyo na may mga ibang committee naman tumitingin ng ganyan, yung budget mismo, that is an opportunity for Congress to exercise its oversight functions. So, malinaw na may mali si Sara Duterte. Malinaw na sabi nga ni Representative Jay Kung Ho ng Zambales, apparently pinakita ni Vice President Duterte ang kanyang tunay na kulay, ang kanyang paggalang sa Kongreso, sa House, ang kanyang recognize ang principle of separation of powers. At malinaw dito na parang nag-aasta siyang parang reyna. Nakakatakot yung gano'n. Unang nakakatakot ay yung bang kapag kita'y tinulungan, huwag mo akong kalabanin kahit mali na ako. Mali yan. Number two, huwag mo akong tanungin tungkol sa mga bagay-bagay na ayokong sagutin. Hindi maganda yan sa bilang isang opisyal. Lalo na sa isang taong gustong gawing pangulo ng mga taga-suporta niya. Nakalulungkot. Buti hindi siya sinight for contempt. Kasi ang Kongreso napakadali mag-cite for contempt ng iba, eh, 'di ba? Si Cassandra Ong, 'di ba, 2 beses ka sinight for contempt. So ayun ang diniscuss ko naman nung Huwebes, yung, kasi the right against self-incrimination. Kasi 'di ba sa ating saligang batas meron tayong karapatang magsalita, pero meron din tayong karapatang hindi magsalita. Lalo na kapag ito ay kapapahamak natin. So the right against self-incrimination is provided for in the Constitution. Unfortunately, may mga limitasyong inimpose ang korte dito, na pwede mo lang siyang i-invoke kung may tanong, pwede mo rin siyang i-invoke sa criminal cases, at pwede mo rin siyang i-invoke kung ikaw ay kasalukuyan ng iniimbestigahan. Pero ako naniniwala na hindi dapat nilimitahan ang right against self-incrimination. Kasi yan ay karapatan ng tao, eh. Marami pa namang paraan ang Estado para kunin ang katotohanan sa ibang pamaraan, hindi para sa kung ikaw ay mayroong gustong alamin sa'yo, hindi naman kailangang paaminin ka, eh. Marami namang ibang paraan para ikaw ay mapatunayang nagkamali. Pero yung puwersahin mo ang tao na siya mismo ang aamin sa kanyang kasalanan, hindi po yan dapat. Pero ang ginagawa ng Kongreso ngayon, binu-bully nila ang mga witnesses. Tapos kapag hindi na nagustuhan ang sagot o ayaw sumagot, papakulong nila. Eh, ayan meron din tayong, constitutional right na against, ah, illegal, we have a freedom of the right to freedom. Eh, 'pag ikaw ay ikinulong na walang due process, kasi ano ba yung due process na nangyayari? Ang due process yung ikaw ay isasampahan ng kaso, bibigyan ng pagkakataon sa korteng magdepensa. Alam mo sa Amerika, ang Congress nagsa-cite din for contempt, pero bago maparusahan at makulong isang tao, dinadala sa korte yung kaso. Hindi po yung Congress ang nagsasabi na siya ay may contempt.
Sa atin hindi mismo yung parang sila na yung nagsampa, sila pa yung judge, sila pa yung executioner. Parang may mali. Hindi porket sila ay sinuportahan ng kung ng Korte Suprema ay valid na. In fact, ang Korte Suprema sa isang recent desisyon, pinagsabihan pa nga ang Senado, although may right kayo na mag-cite for contempt at ma-right kayo na pero galang ninyo ang rights ng mga tao at kasama diyan ang right against self-incrimination and the right to have due process, 'di ba? Para kasi sa'kin ang contempt kasi yun na lang yung puwedeng kasi bakit ba nagkakaroon ng contempt charge? Ano bang sinabi ng Korte Suprema? May karapatan ng Kongreso na mag-contempt sa mga taong hindi nagko-cooperate kasi yung kanilang sila ay humahadlang sa para makapag-legislate ang mga tao, ang Kongreso. Ang dapat nilang pinipigilan yung legislation. Anong legislation ang pinipigilan? Kung nag-iimbestiga ang Kongreso, eh, hindi naman in aid of legislation ang imbestigasyon nilang ginagawa, eh. In aid of a possible criminal charge. Eh, hindi trabaho nila yun. At lalong-lalo na kasi sinabi ng Korte Suprema may ang exception sa para hindi ma hindi ma-invoke ng isang mamamayan ang right against self-incrimination ay kung siya ay nasa isang custodial proceeding. Ano yung custodial? Yung ikaw inimbitahan, inimbestigahan ka tungkol sa pagkakasugot mo sa krimen. Yan, pwede mong i-cite diyan ang against self-incrimination. 'Pag hindi custodial, hindi mo pwedeng i-cite ang right against self-incrimination kasi hindi naman incriminate ang mga tanong diyan. Tatanungin ka lang about an issue na gustong maliwanagan, 'di ba? Pero kung ito ay pagkakasangkot mo na sa krimen, abay iba na 'yan. Ngayon ang sinasabi ng Senado at ng Kongreso, hindi naman sila custodial. Pero kung hindi sila custodial, bakit nagre-recommend sila for the filing of criminal cases, 'di ba? So may mali, eh, may mali sa paraan. Ta's ang nakakainis pa dito, gusto nilang sugutin sila, pinagbabawalan nila ang resource person na konsulta sa abogado. Pinapaalis nila yung abogado, "Diyan ka sa likod, huwag kang magsalita." 'Di ba? Ang legal advice is that my lawyer should be beside me so that the lawyer can tell me what to answer. Eh, kino-coach daw, eh, ang trabaho ng abogado 'di ba i-coach, i-correct? 'Di ba 'yun ang trabaho ng advice? Pero pinapaalis sila mga abogado. So, wala akong kinakampihan dito. Pero ang sinasabi ko lang maraming paraan para mahanap ang katotohanan, huwag lang nating baliin ang saligang batas. At ang nakakainis pa dito, selective ang House at ang Senate. Yung kinakaya-kaya lang nila ang nila for contempt. Samantala si Vice President Duterte hindi nila sinight for contempt. Samantalang malinaw na ito nga yung nagpe-prevent ng Congress to do its job. Hindi sila sinasagot, eh, 'di ba? Marami kasi nagsasabi 'pag impeachable official daw hindi mo puwedeng i-cite in contempt. Parang teka muna, parang nasaan batas yun? Hinahanap ko yun. Talagang maaaring mali ako 'no, patuloy kong hinahanap yung law na yun na nagsasabi na hindi puwedeng i-cite ng contempt ang isang impeachable official. I'm still trying to look for that, okey? Na parang teka muna ang impeachable official hindi 'pag pumatay yan, puwede rin siyang makulong, puwede rin siyang dadaan sa criminal procedure. Ibig sabihin niyan kunyari ang isang presidente, isang vice president may napatay, may minurder, huwag mong sabihing kailangan siyang i-impeach. Puwede siyang i-impeach, pero puwede siyang padaanin sa criminal procedure, 'di ba? Parang ibig mong sabihin any president can just perform a crime and will not be investigated by the prosecutors because he is immune? Teka muna, parang para yatang nag-isip ako dun, 'di ba? He cannot be parang papaano kung blatantly na kanyang pinatay ang isang tao, binaril in front of everyone, 'di ba?
Papaano kung control niya yung majority ng House at ng Senate, so hindi siya mai-impeach, hindi siya mapaparusahan. At puwede lang siyang parusahan kapag after na siya ay wala na sa posisyon, 'di ba? So, may nagsabi naman na ano, palalakihin lang ang gulo pag i-cite mo for contempt si Sara Duterte. Wag niyo lang patulan. Baka naman nambebengga lang si lola mo. Talagang sinadya na mag-gano'n para lang may gawin ng Kongreso, therefore ayan magpapakaawa naman sila, magga-gaslight na naman na they're being persecuted, baka gano'n ang style. Anyway, kaya dapat balikan niya ang power to cite contempt ng Kongreso, tingnan, aralin. Kasi alam mo yung mga hearings in aid ng Kongreso, hearings in aid of legislation 'yan. Kaya nung Biyernes, medyo ang naging topic ko tungkol din sa hearing, pero pumunta ako dun sa ginawa ng Senado pagdating dun sa hearing sa di umano'y ay pagmumolestya kay Sandro Mulak. Parang sinasabi ko, anong anong dahilan bakit nag-hearing pa ang Senado? Kulang ba ang batas natin sa sexual harassment, sa rape, sa actual lasciviousness? Ang dami namang mga batas na diyan, eh. Kulang pa ba yung batas na nagtatakda ang mga opisina, ang mga organisasyon, meron ng imbestigasyon, maglikha ng mga procedure para imbestigahan ang mga sexual harassment cases? Nakita naman sa hearing na ang ABS-CBN, ang TV5 at ang GMA7 may mga procedures na for dealing with these things. Lahat ng opisina, kaya alam ko yan kasi nung ako ay presidente ng aming faculty association sa Lasal, ay ako ay kasama sa nagplantsa ng procedure na yan. Sapat po ang batas. So, anong ginawa doon sa hearing na yun? Anong layunin nun? Anong batas pa ang gagawin? So, anong nangyari, yung allegedly na biktima si Sandro Mulak had to be there and had to relieve the shame. Tapos hindi pa sympathetic ang si Senator Estrada, 'di ba? Parang sinisisi, bakit ngayon ka lang dun kay pagdating dun sa isang, singer din na nag-aano, naglalad din ng kanyang karanasan, parang, "Bakit ngayon ka lang nagsalita?" Parang gano'n, parang it was more of an the thing is, you know, this thing should have been avoided kasi napaka-confidential, napaka-traumatic ng experience to be harassed. It is traumatic enough already. So, why can't these people be sensitive? Tutal wala namang in aid of legislation na maaaring mangyari, ano pang batas ang gagawin nila, hindi ba? So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit tingnan din dapat ng Kongreso at Senado ang ginagawa nilang mga hearing. Tunay ba talagang in aid of legislation yan o in aid ng pagmamarites? Ang mga senador ba at mga kongresista nasa tamang lugar sa mga ginagawang ito na pinapahiya nila ang mga resource person nila 'pag hindi nila gusto ang sinasagot ay sinisigawan nila? Katulad ng ginawa ni Senator Bato, naninigaw na doon sa isang resource person, 'di ba? Hindi ba't itong mga 'to inimbitahan na lang nila ito para magbigay ng katotohanan at kung ayaw sumagot, eh, di huwag, 'di ba? Marami namang paraan para mahanap yung mga sagot. It is now becoming so pathetic at naging dramatic lalo na dito sa kaso ni Sandro Mulak na sa isang normal na proceedings, in fact yung mga yan minsan ginagawa pang confidential yan, eh, secret para hindi mapahiya ang tao. Pero ngayon, parang in open to the public, sexual harassment investigations are confidential in nature. Yan ang nasa procedure. They are supposed to be confidential and yet look what you've done, Senator Robin Padilla and Senator Jingo Estrada. You have violated the law technically because under the Sexual Harassment Act, investigations of sexual harassment are done in utmost confidentiality to protect everyone, not just the victim, but even the perpetrator kasi they also have rights. So yun ang problema. Anyway, napapahaba na tayo.
So sige, sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus kami ang puso at napabago ang mga panahon sa buhay, lalong-lalo sa usamang pulitikal. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng teka, nabaligtad ko yata. Sana nakapagturo ko yung kaisipan na plus ko, yung mga puso at napabago ang mga panahon sa buhay, lalong na sa usapang pulitikal dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach mind, touch heart, and transform lives." At sana nakapagsilbi ako sa bayan, yan, dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sige, next week ulit. Huwag niyong kalilimutan, subaybay pa rin ang aking punto de vista sa Channel 4, PTV4, umaga sa Rise and Shine Pilipinas, mga bandang 7:15 usually ang ere ng live ko pagdating doon. And then next week, kita-kita ulit tayo sa usapang politika. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsusubaybay. Okay? Sige, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani Malasal. Magandang araw, umaga, hapon, gabi, tanghali, midnight, kung saan man kayo sa Pilipinas ngayon. Laging ingat. UP naming mahal, Ani Malasal. Uli, take two. Bye for now.